Good day everyone. Medyo nawala tayo sa pag-upload ng video kasi busy tayo. Ngayon ito, pinapakita ko yung likod bahay. Ito yung pinagkukuhanan ko ngayon ng pakain ng ating mga alagang kambing. So meron dyan mga daon ng saging, daon ng kamuting kahoy. Meron doon sa may dulo, meron doon mulberry tree. Hindi ko mo, tapos yan, langka. So yan yung ating pinagkuhanan, yung kabuuan ng pinagkukuhanan ng pagkain. So tama nga sila, lalo doon sa mga matagal na sa pagkakambing. Mahirap talaga mag-alaga ng kambing kung wala kang mga tanim tulad ng Madre de Agua, Madre de Cacao, ipil-ipil. Ito pala, pinasilip ko lang pala itong waterproofing nagawa na natin. So wala nang taga sa loob ng bahay kahit paano. So ayun, kasi sa mga maliko na kailangan talaga meron kang mga tanim. Bukod sa mga sinabi ko kanina, meron ka rin dapat Madre de Cacao, tapos Mombasa grass, ano ba yun? Basta yung mga pagkain ng kambing, kailangan maitanim mo muna yun kung mag-aalaga ka ng kambing. Kailangan kasi importante meron tayong pagkuha ng pagkain ng ating mga alagang kambing. So ako, nagmadali ako, bumili ako ng kambing. Tapos yun nga, hindi ko napag-isipan na dapat inuna ko munang magtanim bago ako bumili ng kambing. Kasi ang kambing, nandyan lang naman, kahit medyo magmahal, ang importante, yung source ng kanilang pagkain mauna. So yun yung mga pagkakamali ko sa pag-aalaga ng kambing, hindi ko inisip yun. Kaya sa mga bago na mag-aalaga ng kambing, pag-isipan nyo muna mabuti kung meron kayong pagkukuha ng source ng pagkain nila. Kasi hindi talaga pwede magutom ang ating mga kambing. Ayun, kung meron na, kailangan nyo na mag-umpisa ng pagtatanim tulad ng mga sinabi ko kanina, ipilipin, Madre de Agua, mulberry tree, daon ng saging, puno ng saging, tanim kayo. So mga ganyan, kamuting kahoy, para ito paano hindi kayo mahirapan sa pagpapakain. Yan, madilim naman dito, isa yan sa mga struggle natin, lalo na pag umuulan, hirap tayong kumuha ng pagkain. Kasi doon sa likod bahay, wala nang pwedeng pagkuhanan doon kasi talagang naubos na. At ito naman yung update sa ating mga alagang upgraded na heritage chicken. So sampo na sila. Malaki yung dalawang dyan na may pagka gray, malaki daw yan. Tapos itong itim, tingin ko babae ito. So maganda dahil madali sila lumaki. So maganda rin yung ganun na heritage cross sa native chicken. So ayun. Tapos yan, pakin natin ng daon ng kamyas para ito paano may natutuka sila. Pinakain din nila yan guys. So maganda yan, may malakas ang potassium yan, kaya pwede sa nila. Napakahirap talaga na may alaga kung wala kang mga tanim. Ito, daon ng kamyas. Ito, hindi ko alam kung pwede ipakain sa kambing, pero sa mga manok, malaking tulong sa kanila. Sa mga pabo, yan. Ito, pinapasilip ko sa inyo yung aking 4 na pabo, 3 months. Next week, lilipat ko na sila sa range, iiwalay ko sila para hindi sila mabuli ng mga malalaki. Kasama na nila tong dalawang heritage chicken. So ayan, mga ilang, siguro pwede ko nang ibenta sila. Titingin lang ako may babae pa dyan, okay may isang lalaki. Okay, dalawa ibenta ko, okay lang kung magbenta kasi may paitlog naman tayong pabo. So ayun lang naman yung update. So habang nanonood kayo, huwag niyo pong kakalimutan mag like, share, and subscribe. At syempre, kung sinabi ko, ang pag-alaga ay napaka-importante, lalo ngayon, nagmamahalan lahat. Kailangan meron din tayong alaga, tapos syempre meron tayong kahit kaunting tanim na pwede nating makain sa ating bahay. So ayan, daon ng papaya, isa yan sa mga kinakain ng ating mga manok, mga pabo. Tapos yan, malunggay, may tanim dito sa gilid, kain natin yan kahit paano hindi tayo sumobra sa para kahit paano hindi tayo magastusan kasi nga mahal ng feeds. So kailangan meron tayong mga alternative, mga damo makain ng ating mga alaga, lalo kung naka-free sila. So guys, kung nag-isip na kayong mag-alaga ngayon, mas maganda lalo na kung may punong kayo, hindi nyo na ilaan. So lang, maraming salamat po.